Sa video ito, pag-usapan natin kung paano mag-login sa ating SSS online account na hindi na gumagamit ng OTP through text messages. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. And then may makikita po tayong ganito, so hanapin at i-click po natin itong create a my.sss account or login. At hanapin at i-click po natin itong member login, ito po. And then may makikita po tayong ganito, so dito ilagay nyo na lang po yung user ID at password ninyo. At pagkatapos kung nalagay nyo na, i-click nyo na po ang sign in. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa one-time PIN. So ito na yung bagong update ni SSS. So dito marami talagang nahihirapan guys kasi delayed at minsan hindi nila talaga nare-receive yung OTP na galing kay SSS. So i-click lang natin tong one-time PIN through SMS. So antayin nyo po na mag-send si SSS ng OTP sa inyong cellphone number. So make sure guys active at nakaka-receive ng text yung cellphone number ninyo. So, kung nasa loob kayo ng bahay, pwede kayong lumabas ng inyong bahay para sure na makaka-receive kayo kaagad ng OTP na galing kay SSS. At may iba din na hindi talaga nakaka-receive guys kasi sa sobrang dami nang gumagamit ng SSS, minsan na day delayed or wala talaga natatanggap na OTP. So, kagaya ng sabi ko sa video ko kanina, mas maganda gabi or madaling araw kayo mag-login sa inyong SSS online account para sure na makakapasok kayo at makaka-receive kayo ng OTP kasi konti lang ang gumagamit ng SSS account nila pag gabi lalo na pag madaling araw. At dahil sa ito yung problema natin ngayon na mahirap talaga mag-login, so gagawan natin yan ng paraan na hindi lang yung OTP ang pwede nating gawin para makapag-login. Gagawa pa tayo ng isang paraan para makapag-login tayo kaagad. Ito yung tinatawag natin na time-based one-time password or TOTP. So panoorin nyo po ng buo ang video na to. So ganito po yung OTP na marireceive natin. At ito po yung ilalagay natin dito. So make sure guys tama yung OTP na ilalagay ninyo at kung okay na i-click nyo na po ang login. At kung nakapasok na kayo, may makikita kayong ganito, Data Privacy Notice. So, basahin nyo na lang po lahat yan. Pagkatapos, scroll down ninyo hanggang sa makita ninyo ang I agree. So, i-click nyo na lang po ito. So, ayun na nga, ito na ang homepage ng ating bagong SSS online account. So, dito makikita nyo yung pangalan ninyo, yung SSS number, at dito naman sa baba, makikita nyo yung total amount of contribution ninyo. So, ito po yon. At scroll down nyo, nandito yung pay contribution, pay loans, at dito sa pinakababa, nandito yung services. So, nandito na yung salary loan, pension loan, calamity loan, loan condonation. Basta nandito na lahat yung services. So, balik na tayo dito sa purpose ng video na to kung paano gumawa ng another way na hindi lang through SMS or text ang OTP na matatanggap ninyo. Kasi minsan delayed talaga or wala kayong marireceive. So itong isang paraan guys, time-based na po yung OTP or one-time PIN na marireceive ninyo. So ibig sabihin niyan, nagre-refresh po siya every 30 seconds. So mas maganda na po siya kasi may marireceive kayong OTP every 30 seconds. So nagre-refresh siya every 30 seconds. So, i-click na po natin tong profile natin, itong parang picture dito. At pagkatapos, hanapin at i-click natin itong set up time-based one-time password. So, ito po yon. At pagkatapos, mapupunta kayo dito. At dito sa baba guys, may makikita kayo na dapat ilagay ninyo yung password ng inyong SSS online account. So, kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos, may makikita kayong ganito. So dito sa option 1 may makikita kayong QR code. Tapos sa option 2 yung secret key or yung parang code yan. So mas maganda i-screenshot nyo kasi para to sa inyong SSS account.
At ito yung mga gagamitin ninyo kapag gusto ninyo mag-create ng time-based one-time password. So hindi na yung OTP na galing sa text sa inyong cellphone. So ulitin ko, i-screenshot nyo po ito, pagkatapos i-save nyo, tapos pwede kayo magkuha ng copy nito, pwede nyo i-send sa messenger ng mga anak ninyo, pamilya ninyo, ganyan, basta yung pinagkakatiwalaan ninyo. So ito na. Para makaproceed tayo guys, huwag nyo po munang i-click yung next. So kailangan nating mag-download ng Google Authenticator. So itong Google Authenticator guys, ito yung gagamitin ninyo para doon kayo kukuha ng time-based one-time password. So may nakalagay naman dito kung desktop or laptop user kayo, ito yung i-click ninyo, itong My Square. Pero kung iOS naman yung device ninyo, ito yung i-click ninyo, itong My Square, itong Google Authenticator ito. At para naman sa mga Android devices, ito yung i-click ninyo, itong Google Authenticator, itong My Square na kulay pula. So madadirect po kayo dito. So i-click nyo na lang po itong install. At kung na-install nyo na, i-click nyo na po itong open. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po itong get started. At may makikita po kayong ganito, continue as, so i-check nyo po yung email address na nakalink dyan. So kagaya sa akin iyan, Dev Tutorial, so yun yung i-click natin, continue as Devs. So dito may dalawang paraan po tayo kung paano makaproceed. So una is yung scan a QR code. So yung QR code na pinascreenshot ko sa inyo kanina, ito po yun. So hindi naman natin yan ma-scan kung isa lang yung cellphone na gagamitin natin. So mas maganda yung pinascreenshot ko sa inyo, isend nyo po yan sa kakilala ninyo or sa relatives ninyo, basta pinagkakatiwalaan ninyo, basta malapit lang sa inyo. Pagkatapos, doon nyo scan sa cellphone niya yung QR code na sinend ninyo. Hindi ko lang po maipapakita sa inyo kasi hindi po siya na screen record or ma-screenshot. Kaya hindi ko po maipapakita sa inyo. Basta itong pinascreenshot ko sa inyo, isend nyo muna sa kasama ninyo dyan. Pagkatapos, i-click nyo tong scan a QR code. Pagkatapos yung cellphone na kasama ninyo, i-scan nyo yung QR code na sinend ninyo. At kung wala kayong masendan or nahihirapan kayo, pwedeng itong pangalawang step yung gamitin ninyo. Itong enter a setup key. Yung katabi ng QR code, yun yung setup key. Yung code doon, yun yung ilalagay ninyo dito pag click ninyo nitong enter a setup key. So sana guys nakasunod kayo at kung nakapasok na kayo, may makikita kayong ganito. So bali itong blue guys, ito timer to. So make sure na hindi pa naubos to, nagamit niyo na ang code na nandito. So itong code ilalagay ninyo dito. So make sure guys, hindi pa natatapos yung 30 seconds, nalagay nyo na ang code at na-click nyo na ang next. Kasi kung pagkalagay ninyo ng code tapos na yung timer doon sa kabila, pagka-click niyo ng next, hindi kayo makaka-proceed. At may nakalagay dito na 5 attempts lang ang paglalagay ng one-time pin dito. So make sure guys, kakaumpisa pa lang ng 30 seconds na timer, yung bagong password, ilagay nyo na kaagad dito, pagkatapos i-click ninyo diretso itong next. Kasi kung natapos na yung timer at hindi pa kayo nakapag-click ng next, nag-expire na po yung one-time pin na nandoon. So maglalagay kayo ulit ng bago. So ulitin ko, paglabas ng pin dito, ilagay nyo kaagad dito, then click next para hindi kayo maabutan ng expiration. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. So successful na daw yung pag-enable ninyo ng TOTP. At dahil sa successful na, so ngayon try na nating mag-login. So ilagay natin yung user ID at password natin dito, then click login. So kung nakikita ninyo guys, dalawa na yung pagpipilian ninyo. Yung one-time pin through SMS at itong bago na time-based one-time password or TOTP. So i-try na natin to, i-click natin tong get pin. So mapupunta tayo dito sa paglalagay ng TOTP or yung time-based one-time password. So punta tayo sa ating Google Authenticator. Pagkatapos, tingnan natin kung ano yung pin na nandoon. At kung meron ng pin doon, make sure na kakaumpisa lang ng 30 seconds guys.
para hindi kayo maabutan na mag-expire ito. At pagkatapos ninyong ilagay, i-click nyo na kaagad ang login. So ganun lang po kadali guys at makakapasok na kayo kaagad sa inyong SSS online account.